Sa maikling video na ito, pag-usapan natin ang mga pagkain sa almusal para sa mga diabetic. Pag-usapan natin ang 5 talagang magagandang pagpipilian at 5 talagang hindi magagandang pagpipilian. Milyon-milyong mga diabetic, pareho ng type 1 at type 2, ay nakakakuha ng napakasamang payo sa nutrisyon mula sa pangunahing media at mula sa American Diabetes Association. Ang payong ito ay talagang nagpapatuloy at nagpapalala ng kanilang diabetes. Kaya sinisikap kong magbigay ng magandang impormasyon para sa mga diabetic tungkol sa kung ano talaga ang dapat ninyong kainin sa almusal. At tungkol yon ang video na ito. At ibibigay ko sa inyo ang mga dahilan para suportahan ang payong yon pagkatapos ng bawat halimbawa. Kung kilala mo ang isang diabetic, type 1 man o type 2, pakibahagi ang video na ito sa kanila. Maaari mo itong ibahagi sa iyong Facebook page, sa iyong grupo, kahit saan mo gusto itong ibahagi. Ngayon, pag-usapan natin ang 5 mabuting pagpipilian at 5 masamang pagpipilian. At sa mga diabetic na nakikinig ngayon, gusto kong bigyan ninyo ito ng maingat na pansin. Gusto kong gamitin ninyo ang inyong glucometer o continuous glucose monitor upang beripikahin ang sinasabi ko. Ayaw kong bulag kang maniwala sa sinasabi ng American Diabetes Association. Ayaw ko rin na bulag kang maniwala sa akin. Gusto kong pakinggan mo ang iyong katawan. At ang paraan para gawin yun bilang isang diabetic ay ang suriin ang iyong asukal sa dugo. Sige, kaya 30 minuto pagkatapos mong kainin ang almusal na ito, 60 minuto at 90 minuto pagkatapos mong unang subukan ang almusal na inirerekomenda ko, suriin mo ang iyong asukal sa dugo. Ihambing ito sa almusal na inirerekomenda ng American Diabetes Association o ng iba pang mga eksperto sa diabetes. Suriin mo ang iyong asukal sa dugo 30 minuto, 60 minuto, 90 minuto pagkatapos ng pagkain na iyon. Iyon ang magbibigay sa iyo ng sagot. Dahil kung tumaas ng sobra ang iyong asukal sa dugo, hindi na mahalaga kung anong uri ng nutrisyon ang nasa pagkain na iyon. Iyon ay masamang pagkain para sa iyo bilang isang diabetic. Ngayon, talakayin natin ang 5 pagkain ito. Ang numero 1 na mabuting pagkain ay itlog. Kapag kumain ka ng isang itlog, o 2, o 5, makukuha mo ang lahat ng amino acid at lahat ng fatty acid. Pareho itong mga mahalagang fatty acid at amino acid. Ibig sabihin, hindi ito kayang gawin ng iyong katawan, kailangan mong makuha ang mga ito sa iyong dieta. Ang mga itlog ang perpektong pinagkukunan nito. Kapag mas pastured at natural ang mga itlog, mas mataas ang nilalaman ng omega-3, pati na rin ang mga bitamina at mineral. Ang mga itlog ang pinakamalapit sa pagiging superfood o multivitamin na maaari mong kainin sa almusal. At saka, makikita mo rin ang lahat ng paggalaw ng iyong asukal sa dugo. Gusto kong beripikahin mo yon. Ang numero 1 sa masasamang pagkain ay oatmeal. Ang oatmeal ay gawa sa oats. At kung ito man ay instant oatmeal o yung uri ng oatmeal na tinatawag na stale cut na kailangan mong lutuin sa kalan ng 3 araw, ito ay gawa sa carbohydrate. Ito ay gawa sa butil. Lahat ng carbohydrate ay nabubuwag sa glucose at fructose. Ang glucose ay nagpapataas ng iyong asukal sa dugo. Pinapapagtipo ng glucose ang taba sa iyong atay. Pareho itong nakakasama para sa mga diabetic. Walang makabuluhang bitamina o mineral ang nilalaman ng oats. Ang tanging magagawa mo para gawing masarap ang oats ay magdagdag ng asukal, pulot, o nectar ng agave. Lahat ng ito ay lalo pang magpapataas ng iyong blood sugar. Ang pangalawang masustansyang pagkain ay abokado. Ang isang abokado ay may 500 miligramo ng patasa sa bawat 100 gramong bahagi. Mayroon din itong 8 gramo lamang ng carbohydrate sa bawat 100 gramong bahagi. Ang mga abokado ay puno ng bitamina at mineral, mayroon itong mataas na nilalaman ng patasa. Mas masahol pa ito kaysa sa pangalawang masamang pagkain na saging. Pinupuri ang mga saging mula sa langit bilang pinakamahusay na pinagkukunan ng patasa na maaari mong makuha sa iyong dieta. Ito ay lubos na kamangmangan. Ang isang saging ay may 350 miligramo ng patasa bawat 100 gramo. At mayroon itong 22 gramo ng carbohydrate bawat 100 gramo. Iyon ay magpapataas ng husto ng iyong asukal sa dugo, samantalang hindi naman gagawin iyon ng mga abokado. Ang pangatlong masarap na pagkain ay bacon. Kung gusto mong kumuha ng hindi pinreserbang bacon, ayos lang. Kung gusto mong kumain ng murang bacon, ayos din.
Makakakuha ka ng buong hanay ng mahahalagang amino acid at mahahalagang fatty acid mula sa bacon. Kung kukuha ka ng bacon mula sa pastulan, magkakaroon ito ng mas maraming omega-3 fatty acids na kailangan ng iyong katawan. Magkakaroon din ito ng mas maraming bitamina at mineral. Ang pangatlong masamang pagkain ay English muffins. Ang ilan sa mga eksperto sa nutrisyon ay iniisip na kapag mas mahirap nguya o mas matigas ang tinapay, mas maganda raw itong carbohydrate. Ang mga English muffin ay gawa sa trigo. Ang trigo ay puro carbohydrate. Nabubuwag ito sa glucose at fructose. Ang una ay nagpapataas ng iyong asukal sa dugo, ang isa naman ay naglalagay ng taba sa iyong atay. Walang makabuluhang nutrisyon sa English muffin. Mangyaring huwag mo itong kainin. At kung susubukan mong kumain ng English muffin, suriin mo ang epekto nito sa iyong asukal sa dugo makalipas ang 30, 60, at 70 minuto. Gamitin mo ang iyong glucometer. Ang ikaapat na mabuting pagkain para sa almusal ng mga diabetic ay ang steak. Maaari kang kumain ng anumang steak na pinakain ng damo hanggang sa matapos ang pagpapalaki, o kahit ang pinakamurang steak na mabibili mo ay magbibigay sa iyo ng buong hanay ng mahahalagang amino acid, buong hanay ng mahahalagang fatty acid, at napakaraming bitamina at mineral. Kahit ang pinakamurang, pinakamalalang gawang steak ay puno ng bitamina at mineral. Walang pag-aalinlangan dyan. Ang ikaapat na masamang pagkain ay muesli na may mga berry. Ang muesli ay karaniwang hilaw na oats na tinatawag natin sa iba't ibang pangalan para hindi mo na kailangang sabihin, "Oo, kumakain na naman ako ng oats ngayong umaga." At karaniwan itong binabad sa likido tulad ng gatas na mababa sa taba para halos hindi na ito kailangang nguya. At pagkatapos, karamihan sa mga tao ay nagdaragdag ng ilang berry o ilang mani. Ayos lang ang mga mani. Pero ang muesli at mga berry ay 100% nabubuo sa glucose at fructose. Ayun ka na naman. Alam mo kung ano ang ginagawa ng dalawang yun. Hindi magandang almusal, kahit na parang napaka-Europeano, napaka-Mediteraneo. Tataasin nito ang iyong asukal sa dugo. Pakisigurado yun. Ang ikalimang masustansyang pagkain sa almusal para sa mga diabetic ay isang buong taba na Greek yogurt na may magandang budbud ng mga mani. Ito ay magbibigay sa iyo ng lahat ng amino acid na kailangan mo, lahat ng fatty acid na kailangan mo, pati na rin ang ilang bitamina at mineral. Hindi ito perpektong pagkain sa almusal, pero napakasarap nito kung kailangan mo ng iba't ibang pagkain bilang isang diabetic. Ang ikalimang pinakamasamang pagkain para sa mga diabetic at inireserba ko ang pinakamasama sa huli ay cereal na may gatas na mababa sa taba. Anumang cereal na nakalagay sa kahon sa planetang ito ay isang napakasamang pagkain para sa mga diabetic. Hindi ko pinapansin kung ano ang nakasulat sa label, o kung gaano kalaki ang heart label sa kahon. Basura ito. Wala itong iba kundi butil na sobrang pinroseso at dinurog. Nagdagdag sila ng ilang peking bitamina at mineral pabalik dito. At kapag binuhusan mo ito ng gatas na mababa sa taba, mas maraming asukal ang nakukuha mo. Kaya naman ang mga butil sa cereal at ang lactose sa gatas na nabubuwag sa glucose, fructose, at galactose ay magpapataas lahat ng asukal sa dugo. Ang fructose at galactose ay makakatulong sa iyo na mag-imbak ng mas maraming taba sa iyong atay. Isa pang masamang bagay. At ngayon, bibigyan kita ng huling kaisipan, baka mas mabuting laktawan mo na lang ang almusal. Lalo ng maraming diabetic ang natutuklasan na, salungat sa karaniwang paniniwala na ang almusal ang pinakamahalagang pagkain sa araw, opsyonal ang almusal. Maaari kang uminom ng itim na kape, o tsaang walang asukal, o sparkle ang water, at ayos ka lang. Sa tuwing inaantala mo ang pagkain, bumabalik ang iyong asukal sa dugo sa mababang normal. At bumababa rin ang antas ng insulin na ginagawa mo sa loob ng katawan, o ang ini-inject mong exogenous na insulin, dahil hindi mo na kailangan ng ganoong karaming insulin. Iyon ay isang napakagandang kalagayan para sa isang diabetic na may mababang normal na antas ng asukal sa dugo at mababang normal na antas ng insulin sa katawan. May mga tao na nagsasabing, kung laktawan ko ang almusal, magugutom ako. Hindi naman kinakailangang mangyari yon. Pakiusap, isaalang-alang mong mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang maliit na kampanilya sa tabi ng pindutang subscribe, para sa tuwing magkakaroon ako ng ganitong magandang ideya, isa ka sa mga unang makakaalam.